Good day, I'm Sir Emil na. Ito yung aparato mo, small MPPT. So, working na yan. So, pwede din siyempre mag-charge dyan. No? Yan. I-charge tayo dito. Then, lagyan natin electric fan, 50 watts. Yan. So, medyo maliit kasi itong electric fan ko, kaya 50 watts lang yan. No? Compare sa malalaki. So, yan. Pero pwede siyempre 60 watts. Yan. Then, ito. Barena natin. No? Yan. Barena. Assuming na washing machine. Okay. 250 watts din yan. So, yan. Ito, yan. Makita mo magre-react yung voltage niyan. So, ang cutoff nito ay 11.5. No? Kung nasobrahan yung load mo, umabot ng 11.5, magka-cutoff yan. Mawawala yung LED red, mawawala yung kuryente mo dito sa inverter. No? Then, nag-harvest na yung MPPT mo yan. 1.3 ampere. Dahil medyo kulimlim pa ngayon, no? Yan. Then, wattage niya ay ito 1.4 ampere harvest. Then 19 watts yung nag-harvest niya, no? So, kaya nakukuha yung ampere na yun. So, yung wattage, divide mo dun sa voltage yan. Kaya nagiging 1.4 ampere, no? So, ganun lang naman pag-read nun. So, ibig sabihin may pumapasok na kuryente mula solar panel papunta sa MPPT. Then sa battery, no. So ang kagandahan nga nitong MPPT natin, no, yan. Nakikita mo yung harvest, no. Compare sa mga PWM na kagaya ng PSW, no, ay nagbi-blink lang. So magbe-base ka lang sa ampere o sa voltage reading, no. So ito, may voltage reading na siya, yan, 12.7. Then nakikita rin yung harvest talaga, no, actual. So 19. So paiba-iba yan, depende sa araw, no. Then yung blower mo dito ay automatic yan, may ikot. Once na mag-init, then malakas ang harvest, automatic magbo-blow yan ng hangin, no? Iikot yan, dito lalabas yung hangin niya. Okay. So syempre, ang low voltage disconnect nga natin ay 11.5. Okay. Then ang reconnection mo, pag iilaw uli yung LED red, ay 1.5. So 1.5 plus 11.5 is 13, no? 13 volts. Ilaw ulit LED red, no. Then magkakaroon ka din ng kuryente. So dito ka 220 volts. So mag-extension ka na lang, maglagay ka na lang ng ibang outlet kung gusto mo madagdagan, no. So washing machine, twin tub, electric fan, mobile charging, siyempre walang problema. Ilaw, no. Sa gabi ay depende na sa battery mo, no, hanggang ma-low bat, no. So better 200 watt solar panel, then 100 Ah sa battery para malaki capacity ng battery mo. Then hanggang dalawang 200 watts na solar panel pwede nga dito, no? Yan. So 1000 watts surge, 500 watts ang continuous. So ibig sabihin ay pwede kang mag-load ng hanggang 500 watts, no? Pero siyempre didepende yan sa battery mo. Kung yung battery mo ay konti lang yung laman, mamatay ka agad yan, no? Ito kung magbe-base sa voltage, once na umabot na 11.5, mamatay yan. Okay. So, pasit ko na tayo maya sir, no? Babalutin lang natin. Then, konting tutorial. Pag i-off mo yan, so kagaya lang rin ng kuryente ng bahay, tanggalin mo yung mga load mo. Then, patayin mo yung solar panel, no? Pagpapatayin una yung solar panel. Okay, magsisiro yan. Makikita mo yung reading, mawawala na yung reading natin. Then, yung inverter, no? Yan, 0 na. Then, yung inverter. So, inverter, dito yan. Okay. Then, yung battery. So, darating sa iyo aparato mo, yan. Kabit mo lang yung wire. Then, battery clamp. Ayan. So, breaker ng solar panel, breaker ng battery, at breaker ng inverter. So, itong dalawang breaker na to ay sa battery yan. So, naka-align naman dyan yan. Naka-color coding tayo, no? Red is positive, black is negative. Then, sa solar panel, ganun din. Red is positive, black is negative. Okay. So, yun. Kung wala kang mabila ng solar panel at battery, meron ako link, pwede mong orderan. Then, salamat ulit sa pagtitiwala, no? So, update lang. Pwede kayo mag-chat or video call sa mga kurtsero natin, no? Naka-add pre naman tayo. So, yun. So, pag nakabit mo na, na-assure mo na hindi na nahuhugot yung mga wire mo dyan, pati sa solar panel, no? So, power mo ngayon, yung una is yung battery sa gitna. Okay. Gitna, mag-reading yung MPPT mo. Ayan. Sabihin, may na-read siyang 12 volts na battery mo. Okay? So, pwedeng LiPo 4, pwedeng lead acid ang battery dito. Better LiPo 4 para mas matagal. Ayan.
Then, inverter, on na. So, nag-connect na siya dahil mataas pa nga yung battery ko. Then, may inverter, meron kang kuryente. Okay? So, lagay uli natin itong electric fan. Ayan. Fan. Okay. Then, yung barena uli natin. Testing uli natin. Tested na to. React ang battery. So, salamat ulit sa pagtiwala, Sir Emil, no? So, pasig ko na sa ito maya-maya. Salamat. God bless.